Hoy, Eugene! Nandiyan ka pala. Kung saan-saan ka namin hinanap, nandito ka lang pala. Hindi namin alam kung saan ka nagtago. Nandito ka lang pala sa liblib na lugar. Hospital ba talaga to? Parang hindi naman ah. Sa labas tayo mag-usap. Teka, tatakas ka ha? Sa labas tayo mag-usap. Excuse me, magkano lahat to? Teka lang. President, masyado kayong malupit. Hindi ko man lang naisip na pwede pala yon. Ang magkamali ang team mo. Pero okay lang yon, huwag ka mag-alala. Isipin mo na lang na isa tong practice round. Ano pong ibig ninyong sabihin, sir? Ito ang view ng ospital. Nasisimulan next year. Mas mukha siyang luxury resort. Tama ka dyan. Sa tabi ng lake, magtatayo tayo dyan ng 9-hole golf course. Golf course? Sa isang ospital? Isa yung stem cell research center para sa bionomics, spa at healthcare. Plano ko rin maglagay ng additional facilities kung saan pwedeng mag-shopping at mag-enjoy. At 30 minutes mula rito, magkakaroon ng casino. Hindi lang ito isang health facility, kundi hobby at relaxation na rin. At yun ang magiging main highlight ng hospital facility na to. Alam niyo, naguguluhan pa rin ako. Yung mga tao may sakit at injured, wala naman tayong kinikita sa kanila. Pero yung mga mayayaman na health conscious at gusto maging bata habang buhay, sila ang bibigyan natin ng exceptional medical services dahil sila ang may pera. Yun ang goal natin. Yun ang vision ng Gode Foundation sa future. Ang lahat ng bagay ay may kapalit. $500,000 tong binigay mo. Hoy, Eugene. Paano mo makukompleto ang 3.5 million sa ganito lang kaliit? O bakit bigla naging 3.5 million? 500,000 na yan, 2 million na lang. Eh paano naman yung interest na naipon? Parang may mali ah. Lampas na nga sa principal na naibigay ko. Hindi ba sumusobra naman kayo? Oo, tama ka. Sino ba kasi may sabing bayaran mo agad lahat? Basta pag-isipan mo mabuti, Eugene. Sundin mo lang kami. Pag nagawa mo na yon, quits na tayo. Pumayag ka na kasi para hindi ka na mahirapan pa. Sa mundong ito, hinuhusgahan ng mga tao sa galing at pakinapang nila. Panahon na para baguhin natin ang lahat. Masyado nang mababa ang medical fees natin at mahigpit ang kompetisyon ng mga ospital. At kahit na iligtas mo ang buhay ng isang tao, pwede ka pa rin kasuhan dahil sa nabali nilang tadyang. Responsibilidad at tungkulin. Wala nang halaga ang mga ito ngayon. Sa ngayon, kaya nang murahin at sakta ng mga tao ang mga doktor. Pinipilit nilang akuin ng mga doktor ang lahat ng responsibilidad. Sa tingin mo ba hindi ito unfair? Nagbago na ang mundo natin. Ang kabutihan at interes para sa lahat, napalitan ng pakinabang at numero. So, sir, anong gusto niyong sabihin ngayon? Hindi na tayo ginagalang ng mundo. Kailangan natin gumawa ng paraan upang mabuhay ng may dignidad at magandang imahe. Ano na? Ano ngayon ang masasabi mo? Gagawin mo ba? O hindi? Ano, pumapayag ka na ba sa offer ko? Hello, President Kumusta Yo. kayo?
Magandang Hello umaga sa'yo. po. Hello, sir! Kumusta? Hello, President Yo. Hello, President. Kumusta, Nurse O? President, hello po. Uy, nandiyan ka pala. Hello, President Yu. Magandang umaga, Nurse Pak. Oh, Dr. Yun. Magandang umaga sa'yo. Hello, sir. Magandang umaga rin sa inyo. Hello, President. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin. Meron siyang nagustuhan dito dati. Ha? Sino may gusto? Si Nurse Pak. Ano, si Nurse Pak? Oo, siya si Dr. Wu Yunhua. Dati siyang doktor dito. Patay na patay siya dun. Kahit nga 1 taon nang wala yun, hindi pa rin siya makamove on. Ah, ganun ba? Oo, ngayon. Wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ano yun? Ha? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Dismissal notice? Ano? Dismissal notice? Baka may makarinig sa'yo. Halika, doon tayo sa opisina ni Master Kim. Anong ibig mong sabihin na dismiss si President Yu? Sinong may sabi? Ang foundation, tinawagan nila ako kanina para sabihin ng tungkol dito. At sa tingin ko, last week pa nila napagdesisyonan ng bagay na to. Ang sama ni President Do. Ngayon naman si President Yo ang pinag-iinitan niya. Hindi siya nakakatawa. Pero, alam nyo, hindi lang yon. Ano? Meron pang isa? Merong usap-usapan na ang susunod na presidente ay walang iba kundi si Pak Min-guk. Ano? Ano? Si Dr. Pak ang magiging bagong president natin? Yun ang sabi nila. Sino may sabi sa'yo? Bakit? Sinabi niya ba sa'yo? Narinig ko si Manager Jiang. Ang sabi pa nga niya, last week pa raw to na pagdesisyonan ng board. Anong ibig sabihin nito? Promoted ba siya o demoted? Yan din ang iniisip ko ngayon. Mukhang aakuin niya nangyari sa minister. Pero siya na ang magiging president. So, hindi siya demoted. Eh, paano na tayo? Alis na rin ba tayo rito? Hindi pwede to. Hindi ako papayag sa gusto nila. Bahala sila sa buhay nila. Ayon sa batas, ang Board of Directors ang may authority na mag-appoint ng presidente. Kaya nga, 3 years ago, nag-resign si Do Yun-wan. Pero magkaiba naman si President Yo at Do Yun-wan. Si Do Yun-wan, ginamit niya ang pagiging presidente niya sa pansarili niyang interes. Pero si President Yo, nung dumating siya dito, ni hindi nga kilala ang ospital na ito. Ang dami niyang pinagdaanan bago niya naayos ang ospital na ito. Halos wala na tong silbi. Pero sa wakas nagmukha na tong totoong ospital. Ang kapal naman ng mukha nila na magpalit kung kailan nila gusto. At si Professor Pak pa talaga? Ano ba talaga pumasok sa isip nila at nagawa nila ang bagay na to, ha? Nurse O, relax ka lang. Saka di pa naman final. Chismis pa lang naman yun. Chismis o hindi, pareho lang yon. Basta, hindi ako papayag sa gusto nila. Paano na, Master Kim? Mag-strike kaya tayo para malaman nila hindi tayo sang-ayon. Kung gagawin natin yun, sigurado ako na matutuwa si President Do. Isa pa, pag ginawa natin yan, si President Yo, ang siguradong malalagot dito. Alam mo yan, Nurse O. Maiwan ko muna kayo. Kakausapin ko lang si President Yu. Tutulungan mo ba siya?
Ano, Master Kim? Tutulungan niyo ba si President Yo? Ano yung urine discharge niya? 40 cc per hour, Doc. Oh, buti naman. Kung may pain pa siya, bigyan niyo siya ng IV tramadol. Tapos tawagan niyo ako. Apo, Doc. May lakad ka ba this weekend? Bakit? Wala. Nagtanong lang. Bakit nga gusto mong malaman? Ito kasi yung first weekend natin dito. Tayo lang ang magkakilala. Gusto ko ring malaman kung meron pwedeng puntahan o tambayan. Malabo yung gusto mo mangyari. Ba't bakit naman? May problema ba sa ospital? Dahil Friday ngayon. Aray ko. Okay. Anong ginagawa mo? Stretching. Bakit ka biglang nag-stretching? Dahil sa Friday ngayon. Ito, simula na. Ano? Nagsimula na. Tumahimik kayo! Relax lang, okay? Relax lang. Calm down. Mga Russian performers sila sa casino. Sakay sila ng minibus, tapos iniwasan ng driver nila yung usa. Kaya yun, tumaob sila. 5 sa pasyente may laceration, isa may bubog sa muka. Yung isa hip joint fracture, ngayon nasa heavy groove siya. Wow. Hindi ba provincial hospital lang to? Alam mo, may malapit kasing freeway dito at 4 na local roads. At saka 30 minutes away, casino naman. 50,000 na pasyente ang dumadating dito tuwing weekend. Wow. Bakit? Nandiyan na! Dr. So. Okay. Grabe. Doctor, I am elderly. Can you check my wound? Cardiac surgeon po. I am CS, you know? Okay, very good. I have another ano problema? total of 3 wounds. I got it from the accident. Heart and lung and rib, right? Dancer. Dancer. They dance. Dance. Good dancers. Okay, dancers. You gotta help me. Just wait for your turn. Doktor, dito! Tulungan niyo kami! Doktor, may sakit ang anak ko! Ay, grabe. Huwag kang gumalaw. Больно. Как сильно болит. Please, be steady. Пожалуйста, осторожнее. Мне же надо выступать сегодня. Oh, no. No, I need to smoke. Just this one. Allow me to smoke. This will ease the pain. Sorry, bawal manigarilyo dito, okay? No smoking, okay? Patingin. Huwag kang malikot. Sandali lang. It's painful. Okay, wala naman to. Oh, another one. Sir, pwede humiga lang kayo. I'm okay. I am fine. I'm okay. Not okay. Pwede bang huwag ka magulo? Anong problema? Traffic accident. Sa tingin ko, fractured ang hip niya at kanang tuhod. Pero tumatanggi siya magpatreat sa akin. Да все у меня нормально, а? Отпустите меня домой уже, ничего у меня не болит. Ang alam ko, masakit ang magka-hip fracture. Pero tingnan nyo, parang wala sa kanya. Tingnan niyo to. Don't touch me! Just go away! Dito tayo. Tama ba ako? Yun nga ba? Pareho tayo nang iniisip. Injection mark, dilated pupils, manhid. Hindi ba tayo magkakaproblema kapag tumanggi siya magpagamot? Kung high set nag-hallucinate, walang pinagkaiba yun sa mentally unstable. Hindi nga siya makakagawa ng tamang desisyon.
Huwag niyo masyadong alalahanin yung desisyon ng Board of Directors. Mas mahalaga sa amin ang desisyon niyo at hindi sa kanila. At kung kinakailangan, ako na mismo ang kakausap kay Do-Yun-Wan. Salamat, pero di mo kailangan gawin yan, Master Kim. Matanda na ako, kailangan ko na rin mag-retire. Kaya nga ako nandito ngayon. Bakit kaya ang tagal-tagal nila? Ganun talaga. Hindi naman simpleng bagay lang yun. Magtrabaho ka na. Tatawagan na lang kita pagbalik ni Master Kim. Don't bite! Sir, bitiwan niyo siya! Huwag niyo pong gawin yan! Tama na po, sir! Sige na! Anong nangyari sa inyo dito? Hip fracture due to traffic accident. Pero sa tingin ko, bangag siya. Dr. So, tumayo ka na dyan. Kunin mo na yung pasyente. Hayaan mo lang siya. Mr. Go! Mr. Go! Yes, Terso? Pakilipat naman siya sa kama. Sige po. Mag-ingat ka. May fracture ang hip niya. Leave me alone! Let go of me! I said let go! Don't touch me! No! Nurse O! Let go of me! Where are you taking me? Don't touch me! Get off! Let go of me! Bigyan niyo na ako ng Ativan. What are you doing? Magdala kayo ng OPLAB. Tapos bigyan niyo siya ng 1 litrong NS. Pag nasa OPLAB na, ipa-drug test natin siya. Yes, Dr. Be. Patient coming in! Suspected drug poisoning! Binag-report na unconscious na sila. Pagdating namin, patay na yung isang bata. Pero ito, nagre-respond pa. BP 70/40, heart rate 30. Dalhin niyo sa hybrid room. Dr. Jung, suspected drug poisoning. Dito. Tapos na rin naman ako dito. Tulungan mo na lang sila. Okay. Ililipat na namin siya. Okay. 1, 2, 3. Hawakan mo to. Kumusta na siya? Natagpuan siya ng mama niya na ganyan na. Hindi niya makontak ang papa ng mga bata. Nakalak yung pinto kaya pumasok na yung mga pulis. Wala na silang malay. At bukod doon, may nakitang bote ng pil sa basurahan. Yung papa nila, tumalon sa building. Nakita siya sa baba nito. Attempted group suicide ba ito? Parang ganun. Ito yung mga gamot. Tignan nyo. Yung isang bata nung nakita, may livor mortis na. Kaya ang ginawa namin, tinurn over namin sa pulis. I-intubate natin siya. Over 40. Heart rate 30 to 35. Uji! Uji! Uji na na! Uji na na! Ano nangyari sa anak mo? Gumising ka, Uji! Lumaban ka! Tulungan niya siya! Uji! Mami! Dr. So! Doktor, kamusta na po ang lagay ng anak ko? Gina, ay naku, lumabas mo muna kayo. Sige na. Nandito si Mama. So, Gina, anak. Anak, nandito si Mama. So, Gina, anak. Nandito lang si Mama. So, Gina, anak ko. Kung ready na ang peripheral line, insert mo yung ampule. Diyan ko idadaan yung dopamine. I-mix nyo yung 500 ml sa 5DW at bigyan nyo ng 10 cc per hour. Teka, sandali lang. Doktor, tulungan yung anak ko. Huwag na siya hayaang mamatay. So, Gina, anak.
Parating na yung papa niya. Nahulog siya sa building. Nurse Pak, i-check mo ang prescription nito. Apo, nurse. Bigla na lang, Pak! Binangga kami ng isang usa. Ha? Ano ka mo? Binangga Oo, kayo ng usa? nakita mo naman siguro yung mga kalsada doon. Pa ganito yun, oh. Pakurba doon, hindi ba? Oo. Nagdadrive ako doon. Tapos pumunta kayo doon. Kaliwa ka. May narinig akong usap-usapan. Talaga bang dito ka na sa Doldam? Ang bilis naman kumalat ng balita na yan. Inalok nga nila ako, pero hindi pa ako nagdidesisyon. Kung lilipat ka dito sa ospital namin, tatanawin namin isang utang na loob. Hindi ko lang alam kung magugustuhan mo dito. Hindi man halata. Pero sa totoo lang, isang trauma center talaga to. More than 80 to 90% ng mga pasyente namin ay galing sa traffic accidents. Mga trabahador sa apartment complex sites. At mga foreign workers na nagtatrabaho sa pabrika. Bukod pa dyan, may mga lalaking lasing na lasing. Yung mga binugbog dahil mahilig maghamon ng away at marami pang iba. O ano? Kakayanin mo kaya dito? Anong akala mo? Matatakot mo ako? Bakit? Natakot ka ba, Dr. Pak? Sige, medyo busy kami ngayon eh. Itong araw na to, ang pinaka-busy naming araw. Kulang na kulang kami sa staff at gamot pero tuloy pa rin ang pasok ng mga pasyente. Sa tuwing araw ng Biyernes dito, sobrang toxic namin. Busy kaming lahat. Kaya alam nyo, ang ospital na to, para sa malalakas at matatapang. O ano? Sa tingin nyo ba, kakayanin nyo rito? Anong meron dito? 15-year-old na batang babae na na-drug poisoning. Ang sabi nila gustong mag-suicide ng ama pero dinamay na pati mga anak. Yung gamot na-identify ba? Kadarating lang po ng resulta. CCB raw po. Niresetahan daw siya 2 months dosage ng Nefidin. Vitals 80/40, heart rate 40. Dr. Jung, lagyan natin siya ng L-tube at mag-attach kayo ng charcoal filter. Okay. Pairam ng stethoscope. Ito. Anong BST niya? Nasa 140. Bigyan niyo siya ng 50 units through her side. Ganun karami, Master? Ihalo niya yung 500 units sa 100cc ng NS. Bigyan niyo siya ng 10 ml sa loob ng isang oras. Saka niyo i-drop sa 5 ml. Safe bang bigyan siya ng ganun karaming insulin? High-dose insulin therapy yon na ginagamit pang treat sa CCB overdose. Iset niyo ang IV drip, tapos balik-balikan niyo siya every 20 minutes. Kuha mo? Okay? Yes, Master Kim. Nakausap niyo na ba si President Yo? Mamaya na lang yan. Pasyente! Bakit nabuhay ka pa? Napakawalang hiya mo! Anong klaseng tao ka, ha? Napakalupit ka, wala ka bang puso? Wala akong paki kung nahihirapan ka na. Pero Ma'am, hindi doon na po tayo sa labas. Kalma lang po, ma'am. Dapat sa'yo mamatay na. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Tingnan mo ko anong ginawa mo kay Songchan. Patay na siya ngayon! Ilabas niyo siya. Opo. Ano nangyari? Nahulog mula sa 5th floor. Sumabit po sa puno. Ngayon, meron na siyang abdominal pain, Doc. Sige, pakidala na lang siya sa hybrid room, please. Okay. Hayaan niyo na siyang mamatay! Hindi ba tumalon siya para magpakamatay? Kaya hayaan niyo na siyang Please mamatay! lang. Ang anak ko, iligtas Ma'am, niyo! sige na. Nurse pa! Iligtas niyo Ma'am, po anak please. ko! Kumalma po kayo. Songchan! Songchan, nandito lang si Mama! Songchan, nandito lang ako! Kanina pa siya ganyan. Hinayaan ko na lang.
Master Kim! May pasyente akong 5-year-old. Mukhang isang boteng ibuprofen yatang nainom niya. Unresponsive at unstable ang vitals niya. Ujin. Dr. So! Pwede mo bang pakicheck yung tatay ng biktima? Susunod ako sa'yo mamaya. Dr. So. Nilalagnat at nagsusuka siya dahil siguro sa ubo niya. At tuwing umiiyak yung bata, binibigyan niya agad ng isang kutsarang ibuprofen. Gumawa kayo ng ABGA, pati na ang admission panel, kasama ng electrolyte levels. Yes, Master Kim. Doktor. Ano yun? Dok, ano po mangyayari sa anak namin? Ang isang anti-inflammatory tulad ng ibuprofen ay binibigay lang sa controlled dosage. Kung masosobrahan siya ng inom, maaaring ikamatay ito ng anak nyo. Ano? Dahil sa mataas na lagnat, hindi na nagfa-function ng mga organs niya ng maayos. Malamang yung drugs ang pumipigil para di maka-function ng liver at kidneys niya. Meron ding chance na may internal bleeding siya ngayon. Dok, ano pong ibig niyo sabihin? Nang dahil sa katangahan ng babaeng to, mamamatay ang anak ko? Sir, hindi naman. Buhay pa naman po ang anak niyo. Hay! Kasalanan mo ang lahat ng ito eh! Halika nga, babae ka! Sir, tama na po yan! Isip ka talaga! Ang tanga mo eh! Bakit pinapabayaan mo ang anak natin? Ito lang ba ang kaya mong gawin, ha? Sir, tama na! Sir! Bakit ganun? Ang tanga-tanga mo Sir, talaga tama na po yan! Papatayin kitang babae ka! Mr. Go! Mr. Go! Paano mo nagawa sa anak natin yan? Ilabas mo na yan! Sige na! Ilabas mo yan! Tanga mo! Wala kang Huwag utang! mong papapasukin yan dito hanggat walang order mula sa akin. Bakit may ganyang tao? Unje, okay ka lang? Opo, okay lang ako, Master Kim. Mabuti. Okay lang po ba kayo? Ma'am! 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 Ay, naku. Master Kim, kailangan ka na nila ngayon doon. O bakit? Di ba dapat nag-examine ka? Dr. So? Aray! Masakit ba? Dito. Masakit! Dahan-dahan lang, Dok. Nagre-reklamo ka masakit gusto mo nga mamatay. Teka, Dr. So! Gusto mo ba makita? Kung anong ginawa mo sa anak mo? Sandali. Dr. So, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hindi mo siya ginagamot? Gusto naman niyang mamatay Bakit kailangan ko pa siyang gamutin? Ano? Nagpapatawa ka ba? Nurse Pac, bigyan mo siya ng 4 liters ng oxygen. Tig 1 litro bawat side at central line. Kailangan niyo ba ng warm saline? Oh, please. Pulutin mo yung fast. Ayoko. Dr. So, ano bang nangyayari sa'yo, ha? Pasensya na, Dr. Jung. Pero di ko siya gagamutin. Hoy! Bakit hindi mo magawa? Hahayaan mo na lang ba siyang mamatay? Gusto na naman niyang mamatay, hindi ba? Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Mister! Mister! Walang response ang patient! Nag-PARS siya! Give him 1 ml of epinephrine every 3 minutes. Defibrillator! Hindi ako makahinga.
Tulungan niyo ako. Don't go away, go away. 비가 내리는 날엔 그대 아무 말 없이 내 Hoy, Dr. So! Saan ka papunta? 안아줘. Don't cry. 꿈에서 보았던 맘이던 환상 속에 모든 순간 속에 영원히 있으니 내 곁에 항상 있어줘. Hahanap ako ng pulso. Okay, meron na. Vitals 80/40, heart rate 100. Okay. Time of death, November 4, 1:40 p.m. 바람처럼 라일라일라 떠나지 말아줘. 파도처럼 라일라일라 와줘. Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko bawal ka dito? Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako sinasagot. Huwag mo kasi itong baliwalain. Pumayag ka na. Hindi naman kita inuutusan na pumatay ng tao. Ano bang kinakatakot mo? Paano kung pagkatapos kong gawin yun? Matanggalan ako ng lisensya. May paki ka ba? Eh kaya nga 3.5 million eh. Paano tayo magiging quits kung hindi mo susubukang gawin yung inuutos namin? Mamayang gabi, magkita tayo ng 10:00. Ayos ba yun ha? Dr. So! Sino yung lalaking yun? Wala ka na doon. Paano mo ba nakilala ang isang yun? Ano bang pakialam mo, ha? Hindi naman siya mukhang masamang tao. Parang yung itsura niya parang isang gangster lang o kung sinong siga sa kanto. Ay, pwede ba? Hayaan mo na nga lang ako. Gusto ko mapag-isa. Okay, fine. Oo nga naman, buhay mo yan eh. Pero, makinig ka. Hindi ka pwedeng umalis ng basta-basta. Lalo na kung nagkakagulo sa ER. Wala naman ako sa EM board. Walang dahilan para maghintay ako doon. Sa tingin mo ba nanggagamot ako dahil nasa EM board ako? Ano ba? Eh, di wag. Hindi pwede yun. Lalo na kung dumadagsa ang mga pasyente sa ER. At kailan ka pa naging concern sa Doldam? Hindi naman ospital ang inaalala ko. Eh ano ba? Ito ang kapalit ng kakulangan mo dahil di mo kayang mag-opera? Okay, tama. Dapat siguro palagi ko itong ginagawa para hindi ako mag-opera. Ganun ako magpalusot, simple lang. Pero magkaiba pa rin tayo. Ako, hindi ko kaya eh. Ikaw, ayaw mo talaga. Sino kaya sa atin ang ayaw maging doktor? Ha? Ay, naku, buwisit na lalaking yun. Walang babae magkakagusto sa kanya. Taga saan ba yan? Baka naman galing pa siya sa ibang galaxy na malayo rito. Umuwi na lang siya. Mapapatay talaga kita eh! Parehong distable ang pasyente. Sinong uunahin natin? Bowel perforation, hemoperitoneum.
Bumagsak ang BP niya kaya nag-PEA arrest siya. At ngayon, kailangan na siyang maoperahan kagad. Di dumadali ang dugo sa dorsalis pedis artery nung patient with hip fracture. Pina-extremity angiography ko na siya. At may nakita akong popliteal artery occlusion. Kung hindi siya maoperahan, puputulin natin ang paa niya. Femur neck fracture. Kapag bata ka pa at ganito ang fracture mo, hindi maganda yan. Anong gagawin natin? Pareho nilang kailangan yon. Unahin natin ang higher risk patient. Ang femur neck fracture, isang paa lang ang mawawala sa kanya. Malayo siya sa panganib. Dr. Jung. Po. Ikaw ang mag-follow up sa babaeng pasyente. Ikaw naman, 4th year. Pa. Bantayan mong maigi yung ibuprofen patient. Apa. Kanino naka-assign ang bawat OR? Yung bowel perforation sa OR1, tapos yung femur neck fracture dun sa OR2. Pagsasabayin mo sila? Dr. Be, ikaw ang mag-take over sa oras na matapos ko ang right popliteal artery bypass. Yes, Master King. Nurse Pak, tawagin mo si Dr. So. Dalin mo siya sa labas ng OR1. Okay po, Master King. Okay. Ilipat na natin ngayon ang mga pasyente. Okay. Dr. Jung. Tawagan mo si Dr. Yang sa Jungil Hospital. Sige po, nurse. Oh. Gusto niyang gamitin ang parehong OR. Tingin ko, sabay niyang ooperahan yung dalawa, yung fall at fracture patients. Sige, pasok lang. Inumin niyo to para ma-relax kayo. Sandali. Yung tatay ba ng bata ang may gawa nito? Hoy! Ang kapal na mukha mo, paupo-upo ka ba dyan? Tignan mo ang ginawa mo sa anak ko. Makonsensya ka naman, nakakagigil ka! Tama na yan, sir. Gusto mo bang palayasin ka namin dito? Teka, sandali. Pwede mo bang bantayan yung dalawang yan? Feeling ko isa tong domestic abuse. Sige, akong bahala. Hoy! Tandaan mo to sa oras na may mangyari sa anak ko. Papatayin kitang babae ka. Kuha mo! Dr. So, pinapatawag ka sa OR1. Siya yung lalaking tumalon sa building. May bowel perforation at hemoperitoneum. Sinabi ko na hindi ko siya gagamutin. Nag-cardiac arrest siya, kaya hindi na pwedeng i-delay yung surgery niya. Hindi ako nag-doktor para gamutin ang mga tulad nila. Hindi pala dapat tong pinag-aralan mo nung college ka. Ang pasyente pwedeng mamili ng doktor, pero ang doktor di pwedeng mamili ng pasyente. Kahit sino pa sila, ano man ang buhay nila kahit na kriminal pa sila, walang karapatan mang-discriminate ang nasa medical field lalo na sa pasyente. Sinisermonan mo ako? Hindi. Pero mahiya ka naman. Kaya nga sinasabi ko sa'yo to. Pinatawag niyo raw ako. Oo. Nakapag-angiography ka na ba? Hindi pa. Nag-a-assist lang sa procedure. Tingnan mo to. Meron siyang right femur fracture at knee joint ligament injury. Bago ang orthopedic operation,
Kailangan niyang duman sa right popliteal artery bypass. Gusto kong ikaw ang mag-assist sa akin. Pero ang sabi mo nun sa akin, wag akong papasok sa OR. Ano po yan, Doc? Makakatulong to na pakalmay ng nausea mo. Ako mismo ang nag-prepare niyan. Walang side effect yan at hindi ka antukin. Hahayaan pa sana kitang mag-isip kaya lang may emergency tayong dapat harapin. Sumunod ka na lang sa OR2 kapag alam mong ready ka na. Okay? Mamatay ka na. Sana nga. Mas makakabuti yun sa kanya. Bata lang siya. Paano siya mabubuhay ng mag-isa sa mundong to? Sana nga, namatay na rin siya. Off-duty siya? Opo, naka-off si Dr. Yang sa ospital ngayon at bukas. Hindi ko rin siya makontak. Wala na tayong ibang choice. I-postpone na lang natin ang surgery. Sasabihin ko na lang kay Master Kim. Sandali, diyan ka lang. Pakiulit nga yung sinabi mo. Pwede ka bang mag-prepare para sa surgery? Kilala mo ba ako? Hindi ba't ikaw yung anesthesiologist sa main hospital natin? Okay. Hindi mo yata naintindihan ang sinabi ko. Tinatanong kita kung bakit mo ako pinaghahanda sa surgery. May pasyente kasi kami na kailangan ng maoperahan ngayon din. Kaya lang naka-day off yung anesthesiologist namin ngayon. Alam ko, tutulungan mo siya, di ba? Mangako kang tutulungan mo siya. Hindi mangyayari yun. Kung hindi sila maooperahan, malalagay sila sa peligro. Ayun nga yun eh. Ayoko maging parte ng isang delikadong surgery. At isa pa, hindi naman ako nagtatrabaho dito. Talaga ba? Hindi mo kami tutulungan? I'm sorry, pero hindi kasi ako philanthropist tulad ng iba. Hindi ako nagpunta rito para tumulong lang. At saka, hindi ka dapat humihingi ng tulong sa mga taong hindi mo kilala. Nailang tuloy ako sa'yo. Dr. Shim, Oh, Dr. Yang, kumusta? hinahanap kayo ni Dr. Pak. Pasensya na, Master Kim. Sa tingin ko, hindi natin pwedeng pagsabayin ng surgery nila. Kailangan natin mamili sa kanila kung sinong mauna. Nasaan si Dr. So? Wala pa po siya rito. Eh si Dr. Cha? Master Kim, wala pa. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon, Master Kim. Tayo na. Unahin na natin yung may bowel perforation. Okay. Gawin natin yan, Dr. Nam. Maghahanda lang ako.
Master Kim, Sinabi sa akin ni Dr. Shim na kailangan mo raw ng anesthesiologist. Dr. Shim? Pwede ko bang makita yung pasyente? Sige, dito po tayo. Ang akala ko ba hindi ka naniniwala na pwede kang tumulong ng walang kapalit? Hindi itong pagtulong. Obligasyon ang tawag dito. Tama? Sasabihin ko sa'yo, hindi ganun kadali hawakan ng ospital na to, Dr. Pak. Maraming mga pasyente ang nandito na may simptomas na kung iisipin mo, mas complicated pala sa expectation mo. Kung nasa sitwasyon ka na wala ka ng pagpipilian, hindi makakatulong ang ego at sense of superiority mo. President Yo, pinapayuhan niyo ba ako? Sinasabi ko lang na hindi mo kakayanin dito kung hindi totoo sa puso mo. Hindi mahalaga sa akin yun. Ni hindi nga ako interesado dito sa Doldrum Hospital eh. Si Master Kim ang gusto ko. Nakahanap na rin ako ng isang taong kaya kong tapatan. Sabihin mo nga, sa tingin mo kaya mo bang i-handle si Master Kim? Ano ngayon ang gagawin nyo? Kakayanin nyo ang pressure? Para sa akin, mas mahirap ang i-handle si Master Kim kesa sa Doldrum Hospital. O ano? Kakayanin mo kaya dito? Handa akong magbakasakali. Ibaba mo na kasi ang pride mo. Huwag matigas ang ulo. Mabuti pang umalis na lang kayo. Okay? Hindi ko alam kung anong klaseng offer ang binigay sa'yo ni President Do. Pero lahat naman kasi ng sinasabi niya wala ring kwenta. Kaya huwag ka nang umasa. Wala ring mangyayari. Ha? Hello, Chairman Do. Si Pak Min Guk to. Di ba inalok mo sa akin kahapon yung pwesto ng President ng Doldrum Hospital? Tinatanggap ko na po ang offer niyo. Opo. Tatandaan ko yun. Master Kim. Ano na ngayon ang mangyayari kay President Yo? Matatanggal na ba talaga siya sa pwesto? Nasaan sina Dr. So at Dr. Cha? Sige po, tatawagan ko po ulit si Dr. So. Tatawagan ko rin po ulit si Dr. Cha. Wag na. Wag natin silang pilitin kung ayaw. Tayo na lang, Dr. B. Ang mag-oopera dun sa mga pasyente. Nandito na po ako! Nandito na po ako, Master Kim. May anesthesia na po ang pasyente. Pinapatulog na po siya. Sige, maganda kayo. Kayo nga hawak sa femur neck fracture surgery. Okay, Master Kim. Okay po. Master Kim. Huwag muna, Nurso. Mag-focus muna tayo ngayon sa dapat nating gawin. Asikasuhin natin yung mga pasyente. Sila muna ang isipin natin ngayon. Okay, Master Kim. Master Kim, hindi po niya sinasagot. Di ako nagpunta rito para sagipin ang buhay ng pasyente. Dahil para sa akin, siya pa rin ang taong ayaw kong gamutin.
O ngayon? May nagsabi sa akin, kung di mo gagawin kahit kaya mo, hindi ka tunay na doktor. Mahiya naman daw ako. Kung kailangan ko kayong bayaran sa lahat ng atraso ko, kailangan maging deserving muna ako. Kaya nandito ako. Sige, patunayan mo. Patigilin mo ang bleeding ng pasyente ngayon. Pupuntahan ko kayo pagtapos na ako sa popliteal artery patient. Huwag niyong hayaang mamatay ang pasyente. Okay ka lang? Oh, may sinasabi ka ba sa akin? Pasensya ka na, ha? Naalala na kita kung sino ka. Ikaw si Smart Smurf na may delicate fingers. Jillian Cha, 2007. Wow! Buti naman naaalala mo na. Kaya mo na bang mag-opera? Oo, sa tingin ko, kaya ko na. Ininom ko yung gamot na binigay ni Master Kim. Okay. Mabuti naman. Uminom na rin ako niyan dati. Talaga? Ikaw rin? Relax lang. Okay lang yan. Okay, salamat. Pwede na ba tayo magsimula? Minsan tumigil ang tibok ng puso niya kaya distable ang vitals niya. Hahawakan ko siya hanggang kaya ko. Pwede na kayo mag-umpisa. Scalpel, please. Right femur neck fracture and knee joint ligament injury. Naintindihan nyo? Ngayon naman, gagawa tayo ng right popliteal artery bypass. Malinaw ba yon? Namarkahan ko na yung great saphenous vein. Ayos naman ang vitals ng pasyente. Salamat, Dr. Shim. Dr. Cha, yung vitals mo. Tumaas na ng konti ang heart rate niya. Pero nasa normal range pa rin naman. O sige, unahin muna natin kunin yung graft. Scalpel. Suction. Cross. Suction. Unjay! Ako na ba? Oh, hindi, kaya ko to. Suction. Suction. Right angle forceps.
Teka, siya nga pala, Nurse Ju. Bakit? Yung kinuwento mo sa akin kanina tungkol kay Nurse Pac, bakit mo naisip na sabihin sa akin yun? Kasi halata naman kasi sa'yo na may gusto ko kay Nurse Pac. Ano? Kailan ko sinabi? May sinabi ba ako sa'yo? Nakita ko kasi kayong dalawa na nagbubulungan. Naku, mali ang iniisip mo, Nurse Ju. Naku, malabong mangyari yon. May pinag-uusapan lang kami tungkol kay President Yo. Kay President Yo? Oo. Sa totoo lang, nung pinakinggan ko yung baga niya, Anong baga? Teka, may sound ba yun? May tunog ba yung baga niya? Wala. Wala akong narinig. Wala yun. Nadulas lang ako. Kalimutan niyo na lang lahat ng mga sinabi ko dito. Bye. Ano raw? Ay, na naman. Pakisagot na nga lang. Gagawin ko na yung anastomosis ngayon. Scalpel. Scissors, please. Suture. Master Kim, katatawag lang po ng ER. May gunshot victim daw na papasok. Gunshot victim? Cut. Cut. Oo, nagkaroon na naman kasi ng gang fight sa casino. Habang nagkakahulihan, nagpaputok yung isang pulis. Gunshot wound to eh. Kailangan namin ng GS. Paano na? Anong gagawin natin? Kakaumpisa pa lang ni Master Kim at Dr. So. Vitals, please. Stable naman siya ngayon. Sa lahat ng bagay, mayroong simula at mayroon ding wakas. Hindi naman naging ganun kasama ang pag-alis ko dito sa ganitong paraan. Wala akong pamilya kaya para sa akin ang 10 taon ko dito sa Doldam Hospital. Ang pinakamasayang panahon na di ko malilimutan. Ire-release ko na yung clamp. Wala naman akong nakikitang leakage. Dr. Be, tapusin na natin to. May gunshot patient na papasok, so kailangan natin ng OR ulit. Yes, Master Kim. Hanggang dito na lang muna tayo. Ilipat natin siya sa ICU, saka natin i-resched. Okay. Kayong lahat, good job. Dr. Cha, good job. Isara na natin siya. Sige, Dr. Be. Isara na natin. Irrigation. Dumadaan ako sa isang napakahabang paglalakbay sa buhay ko. May mga oras naman na pwede kang magpahinga, pero may mga oras na di ka pwedeng tumigil. Kaya huwag tayong masyadong malungkot. Mama, ako to. Hindi kita masagot kasi may inooperahan ako. Masaya ako. Natapos naman namin na maayos yung surgery. Kaya nga, masaya ako. Nagawa ko rin sa wakas. Opo, pinuri nga nila ako. Ang hirap kasi ng ginawa namin. Yung lugar na iniwan mo, mapupuno ulit ng mga bagong bagay sa mundo. Ganun talaga yun. May aalis, may darating. Ghost, please.
Hemostat. Tower clip, please. Gusto ko sanang hawakan ang mga kamay nyo habang nagpapaalam ako sa inyong lahat. Pero alam kong malulungkot ako pag ginawa ko yun, kaya aalis na lang ako. Wala naman ako nakikitang bleeding. Hahanapin ko yung perforation, tapos tutuloy ko sa resection. Okay. Alis ka na? Oh. Kailangan na. Sige. Sandali. Alam mo, Biyernes nga pala ngayon, ano? Doktor yun! Oo, nandyan na! Sa lahat, mag-iingat kayo. Ingatan ang sarili, pati na rin ang toldang. 사랑이란 게 다 그렇지 뭐 내 맘 같아 도망치려고 애를 써봐도 사랑이란 게 다 그렇지 뭐 눈 감으면 떠오르는 Anong gagawin ko? Kaya mo ba? Opo, kaya kong gawin. Espesyalista ka raw ng liver, gal at pancreas. Oras mo na to para ipakita ang galing mo. Okay ka naman. Tama. Nangako ka sa akin na gagawin mo. Ano bang sasabihin nyo? Tungkol saan to, Dr. Yun? Ano nang balita kay Buyong Joe? Napabagsak mo na? Mas nakakatakot siya kumpara sa mga pinaggagawa ni Doyon Wan. Para masimulan ang pagbabagong yan, dapat makontrol ang alanganin mong desisyon, Buyong Joe. 써봐도